Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Father Bel San Luis, SBD. Sumusulat din po ng mga columns sa Manila Bulletin, sa Tempo at Philippine News sa Amerika. Ang aming Mission Communications Foundation ay nagpapalabas po ng Family TV Mass sa IBC 13 tuwing linggo, ikapito ng umaga, at sa GMA Global Pinoy TV. At ngayong Biyernes Santo ay may TV project po kami, yung Siete Palabras o Seven Last Words. At ilalabas po ito sa ABS-CBN at sa TFC. At ito po ay 12 o'clock to 3 o'clock ng hapon. Manood po kayo, inayayaan namin kayo. O kung nandito lamang po kayo sa Kamaynilaan, ay dumalo po kayo dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word, dito po sa Christ the King Seminary Compound, E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Ngayon po ay magnilay po tayo tungkol sa kahulugan ng Kwaresma at lalong-lalo na po yung paghihirap ng ating Panginoon. Alam niyo po, mayroong kwento tungkol sa isang pare at doon po siya sa isang maliit na kapilya at ang usapan po niya at pinangangaral sa ating mga kapatid doon ay tungkol po sa pagkamatay ng ating Panginoon. At sabi po niya, yung sa mga nandun po sa loob, sabi niya, dahil sa inyong mga kasalanan, ay ipinako ninyo si Jesucristo. At alam po ninyo, mayroong isang magsasaka na lumapit at naghahanap pa lamang po ng upuan. Kayong lahat, sinabi niya, no? Tinuro yung kanyang daliri sa lahat na nandun sa loob ng kapilya. Alam po ninyo, yung magsasaka at nakakita ng upuan. Padre, sabi niya, hindi ho ako kasali dyan kasi kapapasok ko lang dito sa kapilya. Mga kapatid, lahat po tayo, kahit na ikaw ay nakaupo na o na-late sa pagpasok sa simbahan o kapilya, ay tayo po ang dahilan ng pagpapakasakit ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kahinaan, at dahil po sa mga ating pag-surrender po sa tukso kung tayo ay nanghihina. At ito po yung mga kasalanan natin. Halimbawa, kung tayo ay makasarili, mapagmataas, yung chinichismis natin ng ating kapwa, o yung iba naman po may mga bisyo. Sa mga lalaki daw, ang bisyo, ABS. Anong ibig sabihin? Alak, babae, sugal. Sa babae naman, anong mga bisyo? Well, CBN naman daw po. Ang ibig sabihin, chismosa, bungangera, nager. No? So, ano po ang bisyo ninyo? Pero lahat po tayo, mga kapatid, ay may mga pagkukulang o mga pagkakasala. Alam nyo, mayroong isang pare na sumakay sa isang bus at kumuha po siyang night trip papunta sa Baguio. At alam nyo po, itong pareng ito ay nung umupo, ay napagitnaan ng dalawang babae. At nung pinatay po ng ilaw, medyo natukso itong pare. At sabi niya, baka makachancing ako dito dahil madilim. Ngayon, yung babaeng nasa kanan ay bigla na lamang pong sumandal dito sa balikat ng pare. At nung nakita po ng pare, sabi niya, gumaganon po siya, umiilag. At nagdasal po siya, sabi niya, Lord, deliver me from evil. Pagkatapos naman ay dito naman sa kaliwa,
ay yung babae naman dito ay inantok din. So, sumandal din doon sa balikat ng pare. Kaya nung makita ng pare, medyo bata po ito. At nung tinignan, tumawa po siya at nadalangin po siya. At ganito ang sinabi, Lord, thy will be done. Hindi po ako yung paring yon, mga kapatid. Ano? Pero dito po makikita natin na minsan bumibigay po tayo sa mga tukso. At dito tayo nagkakasala. Kaya po ang ating Panginoong Hesukristo, nagpakasakit siya. Siya po ay nagpasan ng kanyang krus. At siya po ay pinako sa krus ay dahil po sa ating mga kasalanan at para magbigay ng reparasyon dahil dito sa mga kasalanan ating nagawa. Mga kapatid, yan ang una dapat natin gawin, na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at hilingin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, we should be sorry for our sins dahil ito po ang mga dahilan kung bakit nagpakasakit ng katakot-takot ang ating Panginoong si Jesucristo. Kaya importante na suriin natin ang ating mga sarili at hilingin natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Siguro hindi lamang po mag-sorry kasi madali pong magsabing nagsisisi ako, pero hanggang doon lamang. Kailangan din po na ikumpisal natin ang ating mga kasalanan. Kaya mayroon po tayo itong sakramento ng pagsisisi o sakramento ng reconciliation with God and our fellow men. Mga kapatid, hindi ho nagtatapos dyan. Kailangan din gumawa tayo ng reparasyon o yung ating pagbabayad ng pinsala o puri dahil sa mga nagawa natin kasalanan. Alam po ninyo, ito ho'y malinaw sa Ebanghelyo. Itong si Sakeo, isang BIR, senior collector. Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoon, itong mga tax collectors ay nandaraya. May mga kickbacks diyan. Tumatanggap ng mga suhol. Alam niyo, noong panahon ng ating Panginoon ay parang ganito na rin ang nangyayari, yung mga panunuhol. At may tatlong uri daw po ng panunuhol. Yung isa ay yung under the table. Yung ikalawa naman, lantaran po, over the table. At yung pinakamasahol po, including the table. So, hindi natin po alam kung minsan ano po itong ating mga ginagawang panunuhol o pandaraya. Pero mga kapatid, itong si Sakeo, alam niya na nagkasala siya sa mga pandaraya, panunuhol. Kaya alam po ninyo, nung dumalo ang ating Panginoon doon sa bahay ni Sakeo, sinabi ni Sakeo ng ganito, Panginoon, yung aking mga kayamanan, mga ari-arian, kalahati dito ay binibigay ko sa mga mahihirap bilang pagbabayad, puri o pinsala sa mga nagawa ko. At kung may nadaya ako, sabi niya, halimbawa sa pera, 40 beses kong binabayaran bilang kapalit dito sa nagawa kong pandaraya. At sinabi ng ating Panginoon, Sakeo, sabi niya, ang kaligtasan ay pumasok dito sa iyong tahanan. Sakeo, sabi niya, ikaw ay pinapatawad ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ito ang importante din to make reparation for our sins. At ang pagbabayad pinsala o puri ay hindi naman po sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng mga kawanggawa, pamamagitan po ng mga pagtulong sa mga mahihirap o yung pananalangin sa ating Panginoon.
Alam niyo, na-assign po ako doon sa Legazpi, Albay, sa Divine Word College of Legazpi. At meron po akong kaibigan doon, isang accountant. At sinabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan itong sinabi niya. Alam mo, Father, sa aking profession ay hindi ko matutulungan ang aking sarili na kung minsan ay magdaya doon sa mga tax records sa pagbabayad ng buwis ng aking mga kliyente, lalong-lalo ng mga malalaking kumpanya. Kaya sinasabi sa akin na bawasan ang income para mas mababa rin ang income tax na babayaran sa BIR. Father, alam mo na kukonsiyensya ako dahil hindi ko dapat gawin, pero wala akong magagawa, Father. Baka hindi na ako kukunin bilang kanilang accountant. Kaya alam mo, Father, ang ginagawa ko, lalong-lalo na pagka Kwaresma, yung aking mga kasalanan, ito bang mga parang debit ko ito, no? Ay pinagsisisihan ko at gumagawa ako ng reparasyon sa pamamagitan ng kawang gawa, more prayers, at saka giving love offerings or alms to the poor. Kasi para bang yung sa accounting, Father, sabi niya, debit minus credit equals kupit. Sabi ko, hindi, Father, sabi niya, debit minus credit equals zero balance. So, gusto niyang sabihin, mga kapatid, na yung kanyang mga kahinaan, mga kasalanan, mga pagkukulang, ay balansahin niya sa mga kawang gawa at sa mga kanyang mga panalangin at sakripisyo. So, alam po ninyo, napakaganda po yung sinabi nitong kaibigan kong accountant. At ganito rin ang ginagawa natin kapag panahon ng Kwaresma o lalong-lalo na sa Semana Santa. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating panahon ng Kwaresma at Semana Santa. At ito'y tungo rin sa pagbabagong buhay, hindi lamang pagpanahon ng Kwaresma, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. Alam niyo, kung tayo po ay madapa dahil sa kasalanan, dahil sa ating kahinaan, ang importante ay tayo po ay bumangon uli. Tayo po ay humingi uli ng pagsisisi sa ating Panginoon at ating baguhin ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Alam niyo, nung ako po ay na-assign sa isang parokya, dito po sa may Cubao, ay bagong pari pa lamang po ako noon. At masigla ako dahil siyempre parang honeymoon din ng mga pari yan pag bagong assigned sa kanyang position. At medyo nagkakaunawaan kami ng aking kura paroko. Pero alam po ninyo, mga kapatid, habang dumatagal, parang nagkakaroon na ng maasim na relasyon kasi nagkaroon po ng inggitan. Kasi yung kura paroko, nakikita niya malalapit ako sa mga parishioners at medyo popular naman din po ako dahil noon, bata pa po. At ang pagtingin sa akin ay kamukha ko raw si Ariel Rivera. Pero matanda na po ako ngayon, kamukha na lang ni Ariel Oreta. Pero noon po, mga kapatid, ay nakikita ng kura paroko ko yon at medyo galit sa akin. Kaya ang ginagawa po, binibigyan ako ng assignment, mga misa ng patay. Okay lamang po yan kasi yan naman po ay tungkulin ko. Pero kung palagi na lamang misa ng patay, kaharap mo ay patay, abay mamamatay din po yung sigla ng isang pare. Kaya sabi ko, matindi itong galit ng aking kora paroko. At hindi ko naman po alam na ganun pala, ayaw pala niya yung ginagawa ko. Kaya alam niyo na magitan yung aming provincial superior, mas mataas na superior, at sinabi sa akin, hindi na kayo magkasama o hindi kayo you cannot work together anymore with your
parish priest, kaya ilipat ka na lang namin sa isang assignment. Sabi ko, Father, 5 buwan lamang ako dito at ililipat ninyo, para naman yatang masakit yon, sabi ko. Well, kasalanan mo rin dahil hindi ka marunong makisama sa matandang kura paroko mo. Alam niyo mga kapatid, hindi na po ako makahindi. Kaya tinanggap ko na lang na may bigat ng damdamin dito sa assignment na binigay sa akin. At alam niyo po, kahit na gano'n ang nangyari ay hindi naman po ako bumigay o nawalan ng ganang lubusan. So tinanggap ko yung aking assignment at alam niyo naging 5 years din ako doon sa bagong assignment ko, doon po sa Divine Word College sa Legazpi, Albay. At dito po lumakas din ang aking pananampalataya at sinabi ko sa aking sarili, dahil dito sa aking pagkadapa ay bumangon ako at lalong lumakas ang aking bukasyon bilang isang pari at binigyan ako ng mas malaki pang responsibilidad doon po sa malaking kolehiyo namin sa Lawag, Divine Word College of Lawag. Mga kapatid, alam po ninyo kung hindi po ako bumangon dito sa aking pagkadapa, ay hindi sana ako nakatindig dito sa harapan ninyo para magbigay ng aking testimony o personal experience ng pananampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan, ito sana ang atin din isipin ang ating pananampalataya at pagbabago at huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Pag-asa na sundin ang ating Panginoon sa kanyang mga yapak, sa kanyang paghihirap, dahil kung tayo po ay naghirap na kasama niya, ay tayo din po ay babangon, tayo din po ay bigyan ng kanyang lakas gaya ng kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Maraming salamat po. Muli po, ako si Father Bel San Luis, SVD, at sumusulat din po sa mga diaryo po, Manila Bulletin, lalong-lalo na at Tempo, at yung aming Mission Communications Foundation. Itong Biyernes Santo ay ipapalabas po yung 7 palabras o 7 last words dito po sa Shrine of Jesus, the Divine Word, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. At mapapanood din po ito sa the Filipino channel. Mga kapatid, sana po panoorin po ninyo itong aming palabas, 7 palabras o the 7 last words. Alam po ninyo mga kapatid, ako rin po ay may scholarship program para sa mga mahihirap na mga seminarista. Alam niyo maraming mga pumapasok pa rin, mga Pilipinong mga kabataan at gustong magpare. Kaya suportahan po natin itong ating mga seminarista dahil kung wala akong mga seminarista, ay wala din po tayo mga pare, mga obispo at mga Santo Papa. At kung gusto ninyong tumulong po, ay ipadala lamang po sa aming Adopt a Seminarian Scholarship Program at ang telephone number ay 723-3343 o 726-5002. Maraming salamat at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Amen.